Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito sa araw ng Sabado, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panalangin sa gabi bago matulog. Sa ating pagtulog ngayong gabi, kailangan natin ihabilin sa ating Panginoon ang buong magdamag at umusal ng panalangin bago matulog. Tayo ay lumapit sa Diyos at dapat nating ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan na gawa sa buong maghapon. Katulad ng ating panalangin sa umaga, dapat nating hilingin ang gabay at awa ng Diyos upang tayo ay Kanyang gabayan at tulungan. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay. Na alam ko pong siya po ninyong paalaala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito. At sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po ng ito ay aariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y maihininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko. At sana'y magbigyan po ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalangsang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking ginawa sa aking kapwa. At sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinapatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasalanan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga at magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay
at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga Filipos chapter 4 verse 6. Panalangin sa Diyos na buhay. Amang Diyos, Panginoong banal, ako po ay taus-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talus ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng bagay nang narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay sa aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kasamahan sa trabaho na nakahandang tumulong sa amin sa sandaling kami ay mga ilangan. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalumuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging daan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, O Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang nilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing palala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay magpaglingkuran ka namin ng walang bahid na pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panalangin para sa kaligtasan at proteksyon ng pamilya.
Isang matibay na sandata ng bawat pamilya ang palagiang manalangin sa Diyos upang magkaroon ng proteksyon sa lahat ng oras. Kaya naman, halina at taimtim na manalangin sa Diyos. Deuteronomio chapter 31 verse 6. Maging malakas at matapang ka. Huwag matakot umatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoong iyong Diyos, siya ang sumama sa iyo. Hindi kanya bibiguin ni talikuran ka. Panginoong Diyos, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at manday gabayan sa aming mga responsibilidad. Awit chapter 145 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya ng katotohanan. Panginoon, maraming salamat po sa isa na namang araw na ipinagkaloob ninyo sa aming pamilya. Hiling po namin na basbasan mo at pakabanalin ang aming tahanan at ang lahat ng dito ay naninirahan. At sa maraming biyaya at grasya ang aming tinatanggap, pati sa mga halimbawang ipinapakita sa amin ng banal na mag-anak, ang aming taus-pusong pasasalamat. Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang naroroon na tulong sa problema. Filipos chapter 4 verse 13. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagsubok, maging ang aming mga kaligayahan, upang ang aming tahanan ay maging dambana ng kapayapaan, kalinisan, pag-ibig, paggawa at pananampalataya. Ingatan mo po at basbasan ang bawat isa sa amin sa lahat ng uri ng tukso, panganib, kalamidad at kasamaan. Jesus, tunghayan nawa ng iyong pusong mahabagin ang lahat ng mag-anak sa buong mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang biyaya at grasya na maging mabuting mga ama at ina. Pakabanalin at gawing masunurin ang aming mga anak upang ang tahanan dito sa lupa ay maging larawan sa tahanang puno ng kaligayahan at pagmamahalang tahanan na iyong inahahanda para sa amin sa lahat. Maraming salamat po. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayo magpakailanman. Manalangin ng walang tigil, sa lahat ng bagay magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Tulungan at kaawan mo po ang aming pamilya, sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin.
Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pasasalamat. Huwag nating kaligtaan ang pagbigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa bawat araw, kaya naman halina at maglaan ng taimtim na panalangin. Panginoong Hesukristo, sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan ko po ang iyong pangalan o Jesus. Sa iyo po ang kataas-taasang pagsamba at pagluluwalhati o Jesus. Sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba ng aking puso upang humingi ng tawad sa lahat ng aking mga ginawa at nagagawang kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at di ko palaging nasusunod ang iyong kalooban. Kaya naman sa oras na ito, tulungan mo ako na baguhin ang aking buhay. Gusto kong sumunod sa iyong nais at kalooban. Ayaw kong manatili sa sitwasyon na malayo sa iyo sapagkat ako ay mamamatay kung ako ay patuloy na mawalay sa iyong piling. Nais ko, Panginoon, na makapiling ka ng palagian sa aking buhay at gawin mo ang nais mo sa akin. Gusto kong maging instrumento mo upang magligtas at tumulong sa mga nangangailangan. Gabayan mo po ako palagi sa mga desisyon at plano ko sa buhay at huwag mo akong hayaan na tuluyang masira dahil sa mga bagay na di mo kalooban para sa akin. Nais ko rin magpasalamat sa iyo, O Jesus, sapagkat napakabuti mo sa akin, sa aking pamilya, di ka nagkulang at sa bawat biyaya para sa amin ay sapat. Salamat sa kapayapaan at kasaganaan sa trabaho at negosyo na iyong ipinagkaloob sa amin lahat. Salamat sa pag-ibig mo na walang kapantay at katulad. Salamat sa grasya na patuloy naming natatanggap mula sa iyo. Salamat sa proteksyon at kaligtasan na alay mo para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na lakas upang mapaglabanan ang bawat hamon ng buhay at matibay na puso sa bawat problemang darating. Palakasin mo, Panginoon, ang aking pananampalataya upang mas patuloy kong maranasan ang iyong presensya sa aking buhay. At di ako matinag anuman bagyo ang dumating upang sukatin ang aking pagtitiwala sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buong iglesia sa buong mundo na patuloy mong ingatan at gabayan sa bawat araw. Dalangin ko rin, Panginoon, na maghari ang pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa sa bawat tao upang mas makita ang iyong kadakilaan. Dasal ko rin na mas dumami pa ang lahat ng mananampalataya na makakakilala sa iyo upang mas lumaganap ang pag-ibig at pag-asa sa daigdig. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan lamang na Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Isang panalangin para mamuhay ng bukas palad. Awit chapter 86 verse 1. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at sagutin mo ako, sapagkat ako'y dukha at magpakailanman. O Diyos, kung wala kayo,
wala akong anuman. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula sa inyo. Ngunit kung minsan tinitingnan ko ang mga kaloob na ibinibigay ninyo sa akin bilang isang bagay na nararapat lamang sa akin. Minsan natutukso akong itago ang aking kayamanan, oras at mga mapagkukunan sa halip na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa huli, alam kong ako ay pinagpala upang maging isang pagpapala, kaya't mangyaring tulungang akong mahusay na pangasiwaan ang mga bagay na ipinagkatiwala ninyo sa akin. Gawin akong isang taong nabubuhay at nagbibigay ng bukas palad sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang panalangin para sa paglilingkod. Diyos, napakabait ninyo sa akin at nang isuko ninyo ang inyong bugtong na anak upang iligtas ako. Binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano dapat maging tagapaglingkod na namumuno. Sa halip na gawin ang sarili kong kaparaanan, tulungan akong hanapin ang inyo. Nais kong paglingkuran kayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Kaya't baguhin ninyo ang aking puso at tulungan akong mahalin ang iba ng totoo. Hubugin ninyo ako sa isang taong itinuturing na higit ang iba kaysa sa aking sarili. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Isang panalangin para sa kahinahunan. Mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng kahinahunan, tayo ay humingi sa Diyos ng may pusong bukas at pagpapakumbaba na manalangin ng buong puso sa pangalan ni Jesus. Halina at tayo'y manalangin ng taimtim sa Diyos. Banal na Espiritu, tulungan mo akong bigyang pansin ang mga paraan na tinatawag mo ako sa aking pangalan at inilalapit ako sa iyo. At habang ginagawa mo iyan, ipakita mo sa akin kung paanong mamuhay sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong hindi gumawa ng anumang bagay na may makasariling ambisyon, kundi sa halip, ipakita mo sa akin kung paano isaalang-alang ang iba bilang mas mahusay kaysa sa aking sarili. Sa halip na maghangad na agad, iwasto ang mga maling nakikita ko sa ibang tao, hayaan mo muna akong dalhin ang aking mga alalahanin sa iyo at payagan kang gabayan ang aking tugon. Hayaan mo ang mga pakikipag-usap ko sa iba ay mapuno ng kahinahunan at paggalang upang wala sa aking buhay ang makagambala sa mga tao na makita ka sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Panalangin para sa kapayapaan ng ating mundo. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mga taga Filipos chapter 4 verse 6. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga taga Efeso chapter 6 verse 18. O Diyos ko, salamat dahil napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Salamat na sa lahat ng bagay ay siguradong matagumpay na kami sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin. Sa araw na ito at sa araw-araw, tulungan mo kaming ang masamay iwasan at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Naway ay mapanatiling namin ang pagkakaisa at huwag agad kaming magalit. Naway ang mga salita ko at kaisipan ay kalugaran mo. Patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan at dalhin itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pasaganain mong muli ang aming lupain, Panginoon, at pagpalain ang iyong bayan ng mapayapang buhay. Amen. Isang panalangin para sa kabutihan. Mainam na magbigay ng panalangin na may pagpapasalamat sa Panginoon upang mangyari ang ating hinihiling sa ating panalangin, tulad ng panalangin para sa kabutihan. Halina at tayo ay manalangin sa Diyos. Mateo chapter 5 verse 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kahit ano ang harapin mo, hindi ka iiwan ng kabutihan at awan ng Diyos. Sa katunayan, naghahanda pa siya ng mga pagpapala para sa iyo sa kalagitnaan ng paghihirap sa panahon. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi laging madaling tandaan. Kaya nga ang pagpapasalamat ay mahalaga. Ang pagpapasalamat ay nakakatulong na ituon ang pansin sa nag-iisang may kakayahang ibaling ang ating mga problema para sa kanyang kaluwalhatian at ating ikabubuti. Kaya ngayon, sandali tayong huminto at magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng nagawa niya para sa ating buhay. Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa iyong presensya. Hindi ka susuko sa akin dahil napakabait mo upang iwan ako kung paano mo ako natagpuan. Gabayan mo ako, payuhan mo ako, at ipakita mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga Hebreo chapter 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Panalangin para sa pag-asa. Mateo chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan
kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Panginoong Diyos, sa sandali pong ito, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga pamayanan. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas, ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Nagpapasalamat kami, ang pag-asa namin ay nasa iyo at hindi sa aming pagkakatao o sa mga tao. Dahil kami ay umaasa sa iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang iyong mga pangako sa amin. Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa iyo. Tulungan mo kaming makita na ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay. Mas ilapit mo kami sa iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan at ihanda mo ang aming mga puso para sa katuparan ng iyong mga pangako. Amen. Isang panalangin para sa pakikipag-usap sa Diyos. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. O Diyos, minsan para wala akong mga salita na dapat ipanalangin. Hindi ko palaging alam kung ano ang sasabihin sa inyo. Ano ang sasabihin ko sa isang perpekto sa lahat ng paraan? Mangyaring tulungan akong alalahanin na nais ninyong makinig sa akin. Bigyan ninyo ako ng kumpiyansa na sabihin ang nilalaman ng puso ko sa inyo. Ngunit tulungan ninyo akong gawin ito ng may paggalang. At mangyaring hayaan ang mga matatapat na pag-uusap ay humantong sa aking mas malalim na pagkatakot, pagkamangha at pagmamahal para sa inyo. Ipakita sa akin kung paano makipag-usap sa inyo at pagkatapos ay gawin akong sabik na gawin ito ng palagian. Sa ngalan ni Jesus, Amen. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinadaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito sa araw ng Sabado, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panalangin sa gabi bago matulog. Sa ating pagtulog ngayong gabi, kailangan natin ihabilin sa ating Panginoon ang buong magdamag at umusal ng panalangin bago matulog. Tayo ay lumapit sa Diyos at dapat nating ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan na gawa sa buong maghapon. Katulad ng ating panalangin sa umaga, dapat nating hilingin ang gabay at awa ng Diyos upang tayo ay Kanyang gabayan at tulungan. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay. Na alam ko pong siya po ninyong paalaala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito. At sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po ng ito ay aariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y maihininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko. At sana'y magbigyan po ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalangsang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking ginawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinapatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasalanan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga at magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan.
maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga Philippus chapter 4 verse 6. Panalangin sa Diyos na buhay. Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taus-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talus ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng bagay nang narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay sa aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa, at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kasamahan sa trabaho na nakahandang tumulong sa amin sa sandaling kami ay mga ilangan. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalumuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging daan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, O Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang nilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing palala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay magpaglingkuran ka namin ng walang bahid na pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panalangin para sa kaligtasan at proteksyon ng pamilya. Isang matibay na sandata ng bawat pamilya
ang palagiang manalangin sa Diyos upang magkaroon ng proteksyon sa lahat ng oras. Kaya naman, halina at taimtim na manalangin sa Diyos. Deuteronomio chapter 31 verse 6. Maging malakas at matapang ka. Huwag matakot o matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoong iyong Diyos, siya ang sumama sa iyo. Hindi ka niya bibiguin ni talikuran ka. Panginoong Diyos, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at manday gabayan sa aming mga responsibilidad. Awit chapter 145 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya ng katotohanan. Panginoon, maraming salamat po sa isa na namang araw na ipinagkaloob ninyo sa aming pamilya. Hiling po namin na basbasan mo at pakabanalin ang aming tahanan at ang lahat ng dito ay naninirahan. At sa maraming biyaya at grasyang aming tinatanggap, pati sa mga halimbawang ipinapakita sa amin ng banal na mag-anak, ang aming taus-pusong pasasalamat. Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang naroroon na tulong sa problema. Filipos chapter 4 verse 13. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagsubok, maging ang aming mga kaligayahan, upang ang aming tahanan ay maging dambana ng kapayapaan, kalinisan, pag-ibig, paggawa at pananampalataya. Ingatan mo po at basbasan ang bawat isa sa amin sa lahat ng uri ng tukso, panganib, kalamidad at kasamaan. Jesus, tunghayan nawa ng iyong pusong mahabagin ang lahat ng mag-anak sa buong mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang biyaya at grasya na maging mabuting mga ama at ina. Pakabanalin at gawing masunurin ang aming mga anak upang ang tahanan dito sa lupa ay maging larawan sa tahanang puno ng kaligayahan at pagmamahalang tahanan na iyong inahahanda para sa amin sa lahat. Maraming salamat po. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayo magpakailanman. Manalangin ng walang tigil, sa lahat ng bagay magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Tulungan at kaawan mo po ang aming pamilya, sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus
at sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pasasalamat. Huwag nating kaligtaan ang pagbigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa bawat araw, kaya naman halina at maglaan ng taimtim na panalangin. Panginoong Hesukristo, sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan ko po ang iyong pangalan o Jesus. Sa iyo po ang kataas-taasang pagsamba at pagluluwalhati o Jesus. Sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba ng aking puso upang humingi ng tawad sa lahat ng aking mga ginawa at nagagawang kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at di ko palaging nasusunod ang iyong kalooban. Kaya naman sa oras na ito, tulungan mo ako na baguhin ang aking buhay. Gusto kong sumunod sa iyong nais at kalooban. Ayaw kong manatili sa sitwasyon na malayo sa iyo, sapagkat ako ay mamamatay kung ako ay patuloy na mawalay sa iyong piling. Nais ko, Panginoon, na makapiling ka ng palagian sa aking buhay at gawin mo ang nais mo sa akin. Gusto kong maging instrumento mo upang magligtas at tumulong sa mga nangangailangan. Gabayan mo po ako palagi sa mga desisyon at plano ko sa buhay at huwag mo akong hayaan na tuluyang masira dahil sa mga bagay na di mo kalooban para sa akin. Nais ko rin magpasalamat sa iyo, O Jesus, sapagkat napakabuti mo sa akin, sa aking pamilya, di ka nagkulang at sa bawat biyaya para sa amin ay sapat. Salamat sa kapayapaan at kasaganaan sa trabaho at negosyo na iyong ipinagkaloob sa amin lahat. Salamat sa pag-ibig mo na walang kapantay at katulad. Salamat sa grasya na patuloy naming natatanggap mula sa iyo. Salamat sa proteksyon at kaligtasan na alay mo para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na lakas upang mapaglabanan ang bawat hamon ng buhay at matibay na puso sa bawat problemang darating. Palakasin mo, Panginoon, ang aking pananampalataya upang mas patuloy kong maranasan ang iyong presensya sa aking buhay. At di ako matinag anuman bagyo ang dumating upang sukatin ang aking pagtitiwala sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buong iglesia sa buong mundo na patuloy mong ingatan at gabayan sa bawat araw. Dalangin ko rin, Panginoon, na maghari ang pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa sa bawat tao upang mas makita ang iyong kadakilaan. Dasal ko rin na mas dumami pa ang lahat ng mananampalataya na makakakilala sa iyo upang mas lumaganap ang pag-ibig at pag-asa sa daigdig. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan lamang na Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Isang panalangin para mamuhay ng bukas palad. Awit chapter 86 verse 1. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at sagutin mo ako, sapagkat ako'y dukha at magpakailanman. O Diyos, kung wala kayo, wala akong anuman. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob
ay nagmumula sa inyo. Ngunit kung minsan tinitingnan ko ang mga kaloob na ibinibigay ninyo sa akin bilang isang bagay na nararapat lamang sa akin. Minsan natutokso akong itago ang aking kayamanan, oras at mga mapagkukunan sa halip na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa huli, alam kong ako ay pinagpala upang maging isang pagpapala, kaya't mangyaring tulungang akong mahusay na pangasiwaan ang mga bagay na ipinagkatiwala ninyo sa akin. Gawin akong isang taong nabubuhay at nagbibigay ng bukas palad sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang panalangin para sa paglilingkod. Diyos, napakabait ninyo sa akin at nang isuko ninyo ang inyong bugtong na anak upang iligtas ako. Binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano dapat maging tagapaglingkod na namumuno. Sa halip na gawin ang sarili kong kaparaanan, tulungan akong hanapin ang inyo. Nais kong paglingkuran kayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Kaya't baguhin ninyo ang aking puso at tulungan akong mahalin ang iba ng totoo. Hubugin ninyo ako sa isang taong itinuturing na higit ang iba kaysa sa aking sarili. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Isang panalangin para sa kahinahunan. Mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng kahinahunan, tayo ay humingi sa Diyos ng may pusong bukas at pagpapakumbaba na manalangin ng buong puso sa pangalan ni Jesus. Halina at tayo'y manalangin ng taimtim sa Diyos. Banal na Espiritu, tulungan mo akong bigyang pansin ang mga paraan na tinatawag mo ako sa aking pangalan at inilalapit ako sa iyo. At habang ginagawa mo iyan, ipakita mo sa akin kung paanong mamuhay sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong hindi gumawa ng anumang bagay na may makasariling ambisyon, kundi sa halip, ipakita mo sa akin kung paano isaalang-alang ang iba bilang mas mahusay kaysa sa aking sarili. Sa halip na maghangad na agad, iwasto ang mga maling nakikita ko sa ibang tao, hayaan mo muna akong dalhin ang aking mga alalahanin sa iyo at payagang kang gabayan ang aking tugon. Hayaan mo ang mga pakikipag-usap ko sa iba ay mapuno ng kahinahunan at paggalang upang wala sa aking buhay ang makagambala sa mga tao na makita ka sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
panalangin para sa kapayapaan ng ating mundo. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mga taga Filipos chapter 4 verse 6. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga taga Efeso chapter 6 verse 18. O Diyos ko, salamat dahil napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Salamat na sa lahat ng bagay ay siguradong matagumpay na kami sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin. Sa araw na ito at sa araw-araw, tulungan mo kaming ang masamay iwasan at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Naway ay mapanatiling namin ang pagkakaisa at huwag agad kaming magalit. Naway ang mga salita ko at kaisipan ay kalugaran mo. Patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan at dalhin itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pasaganain mong muli ang aming lupain, Panginoon, at pagpalain ang iyong bayan ng mapayapang buhay. Amen. Isang panalangin para sa kabutihan. Mainam na magbigay ng panalangin na may pagpapasalamat sa Panginoon upang mangyari ang ating hinihiling sa ating panalangin, tulad ng panalangin para sa kabutihan. Halina at tayo ay manalangin sa Diyos. Mateo chapter 5 verse 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kahit ano ang harapin mo, hindi ka iiwan ng kabutihan at awan ng Diyos. Sa katunayan, naghahanda pa siya ng mga pagpapala para sa iyo sa kalagitnaan ng paghihirap sa panahon. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi laging madaling tandaan. Kaya nga ang pagpapasalamat ay mahalaga. Ang pagpapasalamat ay nakakatulong na ituon ang pansin sa nag-iisang may kakayahang ibaling ang ating mga problema para sa kanyang kaluwalhatian at ating ikabubuti. Kaya ngayon, sandali tayong huminto at magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng nagawa niya para sa ating buhay. Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa iyong presensya. Hindi ka susuko sa akin dahil napakabait mo upang iwan ako kung paano mo ako natagpuan. Gabayan mo ako, payuhan mo ako, at ipakita mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga Hebreo chapter 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Panalangin para sa pag-asa. Mateo chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.
Panginoong Diyos, sa sandali pong ito, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga pamayanan. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas, ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Nagpapasalamat kami, ang pag-asa namin ay nasa iyo at hindi sa aming pagkakatao o sa mga tao. Dahil kami ay umaasa sa iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang iyong mga pangako sa amin. Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa iyo. Tulungan mo kaming makita na ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay. Mas ilapit mo kami sa iyong ngayong panahon ng Kapaskuhan at ihanda mo ang aming mga puso para sa katuparan ng iyong mga pangako. Amen. Isang panalangin para sa pakikipag-usap sa Diyos. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. O Diyos, minsan para wala akong mga salita na dapat ipanalangin. Hindi ko palaging alam kung ano ang sasabihin sa inyo. Ano ang sasabihin ko sa isang perpekto sa lahat ng paraan? Mangyaring tulungan akong alalahanin na nais ninyong makinig sa akin. Bigyan ninyo ako ng kumpiyansa na sabihin ang nilalaman ng puso ko sa inyo. Ngunit tulungan ninyo akong gawin ito ng may paggalang. At mangyaring hayaan ang mga matatapat na pag-uusap ay humantong sa aking mas malalim na pagkatakot, pagkamangha at pagmamahal para sa inyo. Ipakita sa akin kung paano makipag-usap sa inyo at pagkatapos ay gawin akong sabik na gawin ito ng palagian. Sa ngalan ni Jesus, Amen. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinadaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.